Good morning mga kapatid. Gusto lang chika sa inyo. Meron akong, I do not claim to have the wisdom sa law. I-reserve na natin yan sa mga abogado. Mga abogado nga, naglalaitan pa. Meron pang legal luminary, di ba, nilalait pa nila si Marcoleta. Mas magaling naman sa kanila, pero nilalait nila dahil yung credential niya sa pagiging abogado, channeling. Kasi bahala na sila doon. Pero may nakadiskusyonan ako na, ayaw ko na sabihin yung profession niya, pero tao na sinasabi niya sa akin na the law may be harsh, but it is the law. Jura lex sed lex, sabi niya. Tama ba? Jura lex sed. Basta ganun. So, ganito yung sitwasyon ng bayan natin ngayon. So, dapat umattend si VP Sara doon sa mga hearing. Wala, administrasyon yan ganyan So, bla 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 bla. Sabi ko, maaaring sa tunay na buhay, no, hindi natutupad yung konsepto ng no one is above the law. Pero sa akin pananaw kasi, maaaring kung big time ka o kaalyado ka ng administrasyon o bilyonaryo ka, of course, maamo nilang bilyonaryo, you're above the law, no? Kaya lang, the law is created na ang konsepto is no one should be above it. No one should be above it. And kung merong above the law, you defeat the purpose of pagkakaroon ng law, which is number 1, to prevent chaos. Number 2, sa pananaw ko, justice and fairness. So, tignan mo nga, kunwari, bigyan natin example ulit yung Kongreso. Imbestigahan nila kung si Sara Duterte. Hindi yan ang tamang venue. Dapat file nila ng kaso sa korte. O kung saan pa man, di ba? Kaso hawak nila yung ombudsman, hawak nila yung kung sino-sino, yung Congress, kanila. What they're doing defeats the purpose. Biruin mo, ikaw na yung judge. Ikaw pa yung prosecutor. Ikaw yung nagdidiin kay Sara Duterte, yung Congress. At kayo pa yung magpa-play ng role ng judge. Isirahin nyo siya sa court of public opinion. And of course, your resolutions, magagamit na recommendation yan para kasuhan siya sa tamang tribunal o sa tamang, di ba? I mean, for political purpose. So, by doing so, you are acting as if you are above the law. Di ba? You have this mess na hindi nyo maayos-ayos. Mayayabang kayo pagka may gumalaw sa inyo, constitutional crisis, you're too powerful, naging iisa yung House of Crocs Di ba? Inaako nila yan and may magagawa ba kayo? Wala. Di ba? Si Duterte, malakas dito, hindi natin mapailan, tapon natin sa dahig. Di ba? Kahit mali sa batas. Di ba? Hindi ba yun in excess of your jurisdiction and diba? Di ba? Ano ba yung sineserturar yung you are acting in excess of your powers and your jurisdiction, parang ganun, di ba? Gusto na naman nilang gawin kay Sara Duterte, babuhin na naman siya dyan sa Congress. Di ba? Tapos may nakita pa ako, hindi daw pwedeng i-cross-examine ng abogado ni Sara yung witness. Buta kasama yun sa the right to be heard. Nagbigay ka pa ng right to be heard. Kung hindi lang din siya mapapakinggan, wala rin lang din siya karapatang i-cross-examine yung witness. Witness ng prosecution na judge din at the same time, which is Congress. Diba? Siya na yung umarting prosecutor, siya pa yung umarting investigador, siya pa yung umarting judge. Aren't you defeating the... Hindi ba? O susundin na lang ba natin palagi yung sinasabi ni Vilma Santos na, kami nakaupo kami nasa taas kayo nasa baba That's bullshit. Kami nasa taas Oras namin ngayon magpakasasa. That's bullshit, pare. Diba? That's the problem with these evil fellows. We are being governed by evil. I believe these assholes are demonic forces. And something should be done. God bless.